Kapalpakan sumabog. Usap-usapan ngayon ang posibilidad ng panibagong People Power 3 matapos lumala ang issue ng korupsyon sa gobyerno. Sa gitna ng mainit na kontrobersya, Justice Secretary Boying Remulla di umano'y nasa kulungan na, dahilan para mas lalong magngit-ngit ang taumbayan. Ayon sa mga kumakalat na ulat, kaliwat kanan na ang akusasyon ng katiwalian na nag-ugat sa malalaking proyekto ng administrasyon. Ang sinasabing pagkakaaresto kay Remulla ang lalong nagpasiklab ng damdamin ng publiko na ngayon nagbabantang maglunsad ng kilos protesta. Ilang sektor na rin ang nananawagan ng agarang pagbabago, habang may ilan ding nagbigay babala na baka humantong ito sa isang malawakang pag-aalsa kung hindi agad matutugunan. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang issue, nananatili pa ring palaisipan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan. Sa kabila ng mga spekulasyon, maring panawagan ng mga eksperto na maging maingat ang publiko sa pagkalap ng impormasyon at hintayin ang opisyal na pahayag ng mga awtoridad. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi na mapipigilan ang galit ng mamamayan laban sa korupsyon. I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ano ho, ang due process po will make us, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes, sir. 40 days from now? That's due process, sir. Kasi magsasasan tayo na sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Oh, thank you 40 days pala ha. Ayun na nga mga kababayan, dapat ho talaga hindi na ho natin re-reactan tong video na to pero sinend ho ng isa sa mga kasama natin dito sa PH Update na kung saan dumalo ho pala itong si Boying Remulla doon sa nangyaring hearing ng Blue Ribbon kaninang umaga dyan sa Senado. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto, meron ho siyang nalalamang pa due process, anak ng tokwa. Ang malabo ho dito mga kababayan, nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, oras lang ho, napanood nyo ho yung ating intro. Dito daw ho sa mga pinaghihinalaang ng hurakot ng pondo ng bayan, kaugnay nga dito sa flood control na to, meron ho silang 40 days, 30 to 40 days para sa kanilang due process. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, oras lang ho ang hinihingi dyan sa mamanayan. Pero hindi ho napagbigyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, panoorin ho natin mga kababayan. 2023 GAA. Nako, Senator Joel pwede na rin to natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po yung lahat ng binanggit nyo po doon sa camera, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there is always time for everything at salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, wag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate President. Yung mga banat nitong si Senator Joel Villanueva, ramdam ho natin yung gigil. No? Kayo ba naman mapagbintangan? Nakasali sa payola dyan sa issue ng flood control na yan. Tapos wala mang nailatag na ebidensya. Tapos ginasa kayo doon sa House of Representatives. Talagang manggigigil ho kayo mga kababayan. It's recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to our colleagues na walang mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the
independent commission. You are set to testify to Ano ba them. yan? So I suggest you collect your thoughts. Masyado ho nilang hinahype yung independent commission. Nakakatawa ho. Wala hong ngipin yung independent commission na yon. Kasi mantakin nyo, ang pumili ng mga miyembro ng independent commission, itong si Marcos Jr. Ang most guilty dito sa issue na to, si Marcos Jr. Kanino ho ba under ang DPWH? Kay Marcos Jr. Ang mangyayari dito, dahil siya presidente, dahil siya ang pumili ng mga miyembro ng Independent Commission, siya yung pumili ng advisor, private advisor o consultant, yung si Magalong, siyempre yung nag-appoint dito sa mga individual na to, hindi naman ho nila hahabulin. At ang nag-appoint, si Marcos Jr., maliwanag ho yung mga kababayan. Tell the truth, because the Ako. independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the sergeant at arms to bring you to the independent commission inquiry. Opo. Maraming Alright. salamat. Sayang ho, no, wala ho tayo dyan sa September 21. Kung nandyan ho sana tayo, malamang makakadalo ho tayo dyan sa mangyayaring rally. Pero, kahit wala ho tayo dyan, kahit isa nyo ho si PH Update sa mga lalabas sa kalsada, sa mga nananawagan ng maitigil na ang korupsyon sa ating bansa. Punta ho kayo mga kababayan, yung mga pupunta dyan sa Luneta, ingat ho kayo. Yung mga pupunta dyan sa EDSA, isa lang naman ho ang ating panawagan. Maliban na lang ho dun sa mga makakaliwa. Huwag ho kayo magpaloko. Kung meron ho kayo sasamahan, mas okay na ho kasama yung mga may prinsipyo, yung mga dilawan at pinklawan. Yung mga may prinsipyo, hindi yung kagaya ni Christian Isguera, di ba, yung mga dilawan na yan, walang mga prinsipyo yan, di ba? Yung mga merong prinsipyo na talagang nananawagan ng pagbabago sa ating bansa. Wala hong kulay dito sa pagkilos na to. Kumbaga yung talaga hong mga nagmamahal sa Pilipinas, lumabas ho ngayong mga panahon na to dahil talagang pagka natapos tong korupsyon na to at napanagot yung mga magnanakaw na politiko, malamang sa malamang meron pang pag-asa Pilipinas. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, to find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what in fairness naman, kahit na asama ng ugali ng Boeing Remulla na yan, kaibigan ho talaga yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Noon hong panahon na nasa House of Representative pa itong si Sendante, talagang kasama niya ho yan. Lalo na nung nagkaroon ng gisaan diyan sa issue ng ABS-CBN. Isa ho yang si Boeing Remulla sa mga talagang nakatuwang nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya tayo talagang nagtataka kung bakit ano bang maasya bagay, ano ho yan, kumbaga, impluensya, pera at kapangyarihan, ambisyon. Yan ho talaga, nakakasira ng ulo yan. Yung sobrang siguro sumobra sa ambition. Pero ang atin lang naman ho dito, sa mga susunod na panahon, kilalanin na ho natin na maigi lahat ng mga politiko, lahat ng nakitaan ho natin na may problemang mga leader ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Kagaya nitong si Iskul Bukol, yan si Ping Lacson. Pero in fairness tayo naman ho kasi pagka okay naman, pinupuri natin. Yung pagkandak ng hearing nitong si Senator Rodante Marcoleta, magaling ho talaga yun. Yung sa Blue Ribbon, mantakin nyo, hindi niya man inalok na siwalat itong mga Diskaya. Kusa ho silang loob na nagsabi na, sige, sasabihin na namin ang aming nalalaman. Pero itong kay Senator Rodante Marcoleta, Senator Ping Lacson, okay din naman. Kahit pa paano, pero mas mahusay ho yung kay Senator Rodante Marcoleta. Pero kaya hindi pwedeng sabihin na ito dating pulis, investigador. Kaya
Kaya kahit na may abogado, dito na ako, kahit hindi abogado, magaling mag-imbestiga. Hindi naman ho ganun. Yung banat nitong itong si Senator, Senate President Tito Soto. Mahusay yung kay kanina, yung kay Ping Lacson. Pero hindi, kaya naman, nakita nyo naman ho mga kababayan kung paano. Kasi yung unang emosyon, kahit ano pang sabihin ho nila, doon sa pag-conduct nitong si Senator Ping Lacson, Senator Rodante Marcoleta ng kanyang Blue Ribbon Committee ng siya pan chairperson. Yun hong unang alagwa, nga. Doon maglalabasan ng emosyon. Yun nga yung magsiset ng tono ng kabuuan ng pagdinig. Maging itong kasalukuyang pagdinig dyan sa Blue Ribbon. Marami ho silang kinonsidera doon sa mga nagdaang pagdinig. Kaya ganito ang mga nangyaring tanungan. Information, he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a Yes, few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon po. Si Bambini. Welcome po sa Senado. Ayan ako ito na ho. Dito talaga, hindi, lang to kumbaga sinend sa atin to Sinend sa atin yung caption puro, tawag dito, due process. Doon lang ho talaga tayo na-trigger doon sa due process. Hindi na ho talaga tayo dapat gagawa ng reaction video. Ika nga, nasa galaan ho tayo mga kababayan. Di ba? Nasa galaan tayo. Ngayon, isinend sa atin, nanggigil ho tayo doon sa due process. Kasi kailangan daw mabigyan ng due process. Ganon, pagka magnanakaw, may due process, ganon. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang napatunayan. Pare-parehas lang huyang mga akusado. Pero kay Tatay Digong, wala man lamang kahit 10 oras para hintayin yung petition sa Korte Suprema. Anak ng toka, kakagigil. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang, sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ifa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Ayan. Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the NBI. And then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung aming inuna. So uunahin niyo po yung Ghost Project. Isusunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy. Kasi para hong conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors, and legislators, and probably some other people. Secretary, ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng tao, yung mabilisang agarang at mabilisang aksyon, no? The President mentioned this flood control during the SONA Day. July 28 po yon. So July 28, it's already September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Naiinip na ho itong si Bambini. Anak ng toka. Ito naman kasi, nasanay kasi sila sa iyo, Secretary Boy. Di ba? Nasanay ho sila sa iyo na pagka binigyan ka ng assignment, mabilis pa sa alas 4, nare-resolve mo. Dito sa isa na to, bakit ang taghal? Kaya Tatay Digong, pagbaba ng eroplano, lipat siya dahil. Dito sa mga magnanakaw na to. Ilang kailan pa ba yung sona niya? June, di ba? June pa yung sona niya. Anong araw na ho ngayon? Anong petsa na? September, July, August, September. 3 buwan. Kaya Tatay Digong, oras lang. Pambihira, oo. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung korupsyon po nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? We make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. Ayan. At ito po'y... Papogi muna, para sa ombudsman bet mo. Papogi muna, Brad.
Kapogi ka muna. Ang tokwa, nangayayat ka na naman, oh. Yan ang problema, bumabagsak katawan mo, oh. Oh, ako pagka nakikita ko nangangayayat, iba ka kasi yung pumapayat dahil nagpapapayat. Iba usapan yun. Di ba, kunyari, ikaw talaga nagpapapayat, pumapayat ka, magandang ano yun, magandang sinyalis yun. Kumbaga, yung pinaghihirapan mo magpapapayat, hindi naman madaling magpapayat. Di ba? Madaling magpataba, pero magpapayat, mahirap. Di ba? Yung pagka nagpapataba ka tapos namamayat ka, kagaya nitong si Boy. Kasi malaki talaga katawan niya, bulky yan. Tingnan yung mga lumang picture niya. Medyo mataba yan. Ngayon, dati nakikita ko na medyo namumula-mula na kutis, tapos medyo lumalaki. Ngayon, pumapayat na naman. Ano ba nangyayari, Brad? Pataba. We will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Ayun, Like that, what we do with the other Sabi ko cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka tinatsaga po namin ang bawat araw para ma-build up namin ang cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ho na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda pong ebidensya and always ready for trial when we find it. Yes. Chairman, last two questions. Unang-una, may timeline ho ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong working relationship with the ICI? Meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa niyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, we are also the prosecutorial arm of the Ombudsman. Kaya ang ICI po, ng kanilang mga findings will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the Ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, ipoprovide namin sa kanila para wala hong duplication, so they can have their findings faster. Kasi para hindi na ho sila paulit-ulit. Yung amin pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So meron na pong working relationship? Hindi pa ho kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Babe Singson. Okay. Secretary, may... Kaibigan niya daw ho yung isa sa mga, yung laging makabanat sa nagdang administrasyon. Yung si Babes, yung kesyo natigil daw yung geotagging, ginagawa yun eh. Ay, hindi, mali pala. Ganito pala yung narrative nila. Geotagging? Hindi naman kay Duterte yan, kay Babe Singson pa yan eh. Anak ng tokwa. Hindi ko lang ho alam mga kababayan pero nung panahon ni Panot, alam ko, hindi pa ganun ka-high-tech anong geotagging. Meron namang meron namang mga satellite. Pero yung tipong, kumbaga, kinakapitalize ng mga siguro Amerika pero Pilipinas dyan. Hindi, kung meron talagang ganun, wala naman ho tayong problema. Pero yung tipong nung panahon nitong si Mark Villar, doon talaga na-maximize, na-utilize yung mga ganyan klaseng teknolohiya dahil naging epektibo. Babe Singson, gano'n? Okay. My question earlier, my last question, yung timeline po. Kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng full revelation? Hindi, problema kasi kay PH, marami pa sakali. Hindi tayo napupunta doon sa let's skip to the good part, di ba? Yun lang na, sige nga, aminin niyo mga kababayan. Nandito kayo sa video na to dahil lamang dito sa bahagi ng video na kung saan makikita nyo kung gaanong nakakagigil itong si Boy. Of all of the findings, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot. Meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ang due process po will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. 40 days from now? That's due process, sir. Kasi magsasabihin tayo na sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga? 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Thank you 40 days pala para sa mga nasasakdal sa mga pinaghihinalaan. Dito pinaghihinalaan. Yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, akusado pa lang ho siya. Dito sa mga flood control issue na to, yung mga congressman, yung mga contractor, mga district engineer, mga akusado din sila. Pero dito, nakawan ang pinag-uusapan ho natin. Hindi yung presidente na merong vision na kung saan ang Pilipinas malinis dito sa illegal na droga na to.
hindi man lamang ho siya nabigyan ng ibinibida nitong si Boying Remulla dito sa video na to. At dahil ho dyan mga kababayan, papasadahan na ho natin. Kasi baka hindi na natin mapasadahan bukas to eh. Ito. Dito ho tayo interview. Ito ramdam ko to eh. Kasi dito tayo. Interview nitong si Ma'am Pinky Webb dito kay Senator The Good One. Ayan. Pero naniniwala ako siya ay kabuturan ng puso ho natin na yang si Senator Jingo at ito si Senator JB okay na yan. Hindi ko alam ano naman hindi ko siya bagay magkapatid yan ika nga nakikita hindi natin malaman kahit nang paano ang dating Senator JB wag ka naman sana magalit ang dating parang ang dating sa ating mga kababayan, parang di mo kapatid si Senator. Hindi, yung mga demeanor niya daw, na magtanong siya dun sa hearing. Napanood ko na yung mga cut-cut na mga video. Yung mga cut-cut na mga video dun sa hearing, napanood ko. Kung paano to magtanong, hindi ko alam. Marami nagsasabi na parang hindi niya raw kapatid. Ito si Senator Jingoy Estrada. Ako kasi, halimbawa ako, kung kapatid ko, senador. Halimbawa, senador kapatid ko, meron na siyang pinagdadaanan. Kahit pa paano, kung alam ko naman talagang personal mo na. Tol, wala tayong problema dyan, ha? Kahit na di na kayo magkasundo. Wala tayong problema dyan, ha? O sige, pag ako na nagtanong kahit pa paano, babaling natin ng konti yan, di ba? Babaling tayo. Pero siguro doon mo, Brad, wala akong problema kasi nakakaya sa mga kababayan natin. Ngayon, kung may problema ka, mananahimik ka lang ako. For the sake na courtesy na lang bilang kapatid ko. Hindi naman siya kinukonsinti kita pero kung meron diyan lalabas na naman katotohanan. Hindi na para manggaling sa akin, di ba? Yung tipong ganoon eh. Pero ito Senator JB kasi bagay doon pa lang pala sa branding niya, doon sa kampanya niya, doon pa lang sa branding talagang sineperate na niya sa kapatid niya. The Good One. Pagdating ka dito kasi the bad one, Jingoy. Okay lang yan. Time. Yeah. Hi, Pinky. Good evening. Pinky. Nice to be back on point. And nice to say hello to your viewers. Pero ano yan? Idolo yan. Rider din ho yan. Rider yan. Idolo yan. Mga rider, idolo natin. Basta yung mga hindi kamuti hindi kamuti rider. Listener. Thank you for your time. Sir, during the hearing, sa pagkahaba-haba po nung hearing, yung point po na kayo po ang nakapagpaamin dito kay Bryce Hernandez regarding this kickbacks or yung hatian, wherein he finally revealed that ang sabi po niya, tig 20% ang kanilang nakukuha si Bryce, si JP Mendoza, Paul Duya, and 40% daw kay Henry Alcantara. What was your reaction when you heard this? Well, it seems, Pinky, that they are all part of it, no? Henry Alcantara being the district engineer and si Bryce being the assistant then and the JP Mendoza, they were all part of this collusion, no? In this notorious engineering district in Bulacan. So what's happening right now, Pinky, is that they're already finger pointing at each other on who's really the mastermind of this scheme. And the good thing about it, Piggy, as you said, kahit pa paano umamin si Bryce about yung sharing. And the previous hearing under Senator Marcoleta back then, they umamin din siya, no, that they really existed the ghost projects, and it was him and JP Mendoza that really had this modus, but under the instructions of DE Henry Alcantara. That's according to Bryce. Yeah, so actually that's where I wanted to go, because
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!